Kaya ang susunod na agenda sa ating programa ay isang Islamic orientation. Na tunay nga pong kailangan nating lahat na dumalo dito sa event. Kaya malugod ko pong inaanyayahan sa entablado, walang iba, kundi ang ating Bangsamoro Grand Mufti na represented by Sheikh Abdul Kahar A. Musa. شكرا MC. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Our respect to the President of United Bangsamoro Justice Party, Honorable Ahud Balawag Ibrahim, sir. And also to the Secretary General of the United Bangsamoro Justice Party and also the Governor of Maguindanao del Norte, Honorable Abdul Rauf E. Makakua, sir. To the Secretary or Vice President, rather, Party Vice President of the United Bangsamoro Justice Party, Honorable Mohagir M. Iqbal, sir. To Honorable Muhammad Ali Bros D. Matabalaw, Mayor of Cotabato City. To the Vice President of Ulama, UBGP, Honorable Abdul Wahab Impak, Sheikh. To the Vice President of Women, UBGP, Honorable Engineer Aida M. Silungan. To the Vice President of For Settlers, UBGP, Honorable Attorney Mary Ann M. Arnado, ma'am. And to the Vice President for IPIS, UBGP, Honorable Ramon A. Piyang Sr. To the Vice President for Traditional Leaders, UBGP, Honorable Dato Mibantaw M. Middimbang, Dato. And to the Vice President for Youth, UBGP, Honorable Abdullah B. Hashim. And to the CEO, Cotabato City, UBGP, Dr. Dulkarnain M. Abbas, sa lahat po ng mga bisita natin at sa mga leaders natin, mga ulama natin, Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wa barakatuhum. On behalf sa Bangsamoro Mufti natin, Samahatul Sheikh Abdul Rauf E. Makakua, Abdul Rauf Jalani, ay humihingi po siya ng paumanhin na hindi po nakadalo sa araw na ito sa kadahilanan na siya po ay may karamdaman. Galing po siya last week sa isang travel na isa rin pong activity ng Bangsamoro Darul Ifta outside ng Bangsamoro Core Territory. So hindi po siya makakadalo ngayon dahil po sa masama ang kanyang pakiramdam. Ganun pa man, bilang pagsuporta, at hindi lang pagsuporta, bagkus galing sa belief, galing sa paniniwala at pananampalataya na bilang Bangsamoro Mufti ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nararapat na maibahagi at masabi kung ano ang status, ano ang pananaw, ano ang katayuan ng mga ulama patungkol sa usapin natin ngayon. Lalong-lalo na itong araw na ito na nagtipon-tipon tayo dito upang saksihan ang inauguration of the UBGP Office of Vice President and for Central Mindanao. Alam natin, mga kapatid, sa paniniwala at pananampalataya, isa sa pinaka-crucial na panahon ang kapanahunan natin. Nangangailangan tayo ng firm
na paniniwala, nangangailangan tayo ng tunay na pagkakaisa at nangangailangan tayo ng tunay na pagtutulungan. Alam nyo, sa pananaw ng Islam, sa perspective ng pananampalatayang Islam, ang pinakamainam na kinagigiliwan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pagkilala sa kanyang kaisahan. At ang pinakagigiliwan naman niya sa atin na kanyang mga alipin ay tayo ay magkaisa. Si Allah subhanahu wa ta'ala kailanman ay hindi niya tinatanggap na kikilala tayo ng maliban pa sa Kanya. Yun ang kanyang declaration sa kanyang sarili. Napakaraming mga versikulo sa banal na Quran ang nagpapatunay at sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa atin na kanyang mga alipin, ang pinakagigiliwan niya sa atin, hindi yung sampalatayain lang natin siya. Hindi yung kikilalanin lang natin siya. Bagkos, ang pinakagigiliwan niya sa atin na kanyang mga alipin ay kung tayo ay magkaisa, tayo ay magmamahalan, tayo ay magtutulungan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Magpasakop kayo at magpatali kayo sa tali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba yung tali ni Allah subhanahu wa ta'ala? Nandiyan ang pananampalatayang Islam, nandiyan ang Quran, nandiyan ang hadith, na ito ang dinadala nung kapanahonan ng struggle at pakikibaka ng ating mga leaders ngayon. Ang Quran at ng hadith, ang Islam, yun ang kanilang daladala nung kapanahonan ng ating struggle at hanggang sa ngayon, yung pa rin ang kanilang daladala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsaad, Inna Allah yarda lakum thalathan. Katunayan si Allah ay nagigiliwan at kinagigiliwan niya sa inyo ang tatlong bagay. وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا at kinamumuhian at kinagagalitan niya mula sa inyo ang tatlong bagay. 3 out of 3. Una doon sa kinagigiliwan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Kinagigiliwan niya, the first and foremost na kinagigiliwan niya sa atin ay kikilalanin natin siya, mag-isa lang na Diyos. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. At ang pangalawa, sunod doon na kinagigiliwan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkaisa tayo. Magtulungan tayo sa isang umbrella, sa isang bahay, sa isang bubong. Nung kapanahunan nating struggle, nung kapanahunan ng ating kifah, nung jihad, sila ang ating umbrella. Hanggang sa ngayon na nagkaroon tayo ng gobyerno, sila pa rin ang ating mga bubong at sila pa rin ang ating umbrella. Wa an tunasihu man wallallahu amrakum. Man wallallahu amrakum. At bigyan niyo ng advice, magandang salita. Bigyan niyo ng suporta kung sino ang ipinagkaloob sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mamumuno sa inyo. Kaya, mula sa opisina ng Bangsamoro Darul Ifta o ng behalf ng mga ulama dito sa Bangsamoro, isa po ito sa pagpapakita natin bilang suporta natin and firm na suporta natin na galing sa ating paniniwala at pananampalataya na sila lamang ang kikilalanin natin na mga leaders natin. Itong mga leaders natin sa United Bangsamoro Justice Party. Tatlong bagay ang kinamumuhian sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta, kasunod karugdong ng hadith, qila wakal. Sabi dito, sabi doon, sabi-sabi. Hindi tayo mamumulot ng sabi-sabi. Lalo pat patungkol sa ating mga leaders, kailangan firm, genuine, original. Bawal sa Islam ang fake news at hindi siya sumasagip at hindi siya naniniwala sa mga fake news. Ida'atul mal. Ida'atul mal, nagwawaldas ng pera, nagwawaldas ng ari-arian. Hindi ipinagkakaloob sa mga tao, sa bayanan, kung ano yung karapat-dapat sa kanila. Wa kathratus su'al. At ang pangatlo sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kathratus su'al, napakarami ng tanong. So wala tayong tanong. Ang mga leaders natin,
na pinangungunahan ng ating Chief Minister, na presidente ng UBGP, walang katanungan. As-sirat al-mustaqim, sabi, from the guidance of Quran, nasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hada sirati mustaqima, ito ang aking matuwid na landas, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'u, ito lang ang iyong tahakin, ito ang inyong sundin, wala tafarraqu, wag na kayong pumunta ng kaliwat kanan. So bilang mga bangsamoro, sa Darul Ifta, ito ang ating belief, ito ang at-tariq al-mustaqim, ito ang matuwid na landas na kailangan nating tahakin. Sumunod tayo sa ating mga leaders. Itong UBGP, United Bangsamoro Justice Party, nagmula ito sa struggle at sa jihad natin na itinali ng bay'ah, allegiance. Nung nag-jihad tayo, nung nag-struggle tayo, nagbaya tayo sa kanila ng ating mga sarili, ating mga kaluluwa, ating mga katawan, ating mga ari-arian, ang ating mga pamilya ay inilaan natin para sa kanila dahil doon sa cause for Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat itong kapanahunan natin, hindi natapos ang struggle na yon, hindi natapos ang jihad na yon. Isa ito sa mga klase ng struggle at jihad natin. So wag nating ilihis at wag nating putulin ang bay'a at allegiance na yon na ipinagkaloob natin sa kanila. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja 'an at-ta'ati wa faraqa al-jama'ata wa mata famitatuhu mitatun jahiliyya. Isa ito sa pinakadelikado. Kapanahunan ng struggle natin, ipinagkaloob natin at ibinahagi natin, ginamit at ginastos natin ang ating mga ari-arian, ang ating mga sariling ating kaluluwa dahil jihad. Ngayong kapanahunan natin, sasabihin natin na iba yung kapanahunan natin? No. Ang sabi ng pakinggan nyo ito mga kapatid, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinumang tao na lumabas sa kanyang pagsunod sa kanyang leaders, lumabas sa pagkilala niya sa kanyang leader, at dito sa Bangsamoro, wala tayong kinikilalang leader maliban lang sa Chief Minister natin at ang kanyang mga galamay at kasama dito sa UBGP. Wafarak al-jama'a, lumabas, lumihis, iniwan ang kanyang organization, jama'a, organization. Wamata, at doon na siya dinatnan ng kamatayan. Famitatuhu mitatun jahiliya. Ang namatay na tao na yun, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from the testimony and testify of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay siya ng jahil, katulad ng pagkamatay ng taong walang alam, walang pakialam si Allah subhanahu wa ta'ala kung matapos sa impyerno dahil isa lang siyang ignorante, hindi siya kikilalanin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron na akong tatlong bagay dito na siguro dito ko na rin tatapusin itong Islamic orientation natin na ito. Una dito, sa tatlong bagay na ito. Mayroong mga bangsamoro na nagsasabing iba ang jihad natin at iba yung politics natin. From the perspective of Islamic perspective, tama bang magkaiba yung jihad natin at ang politics natin ngayon? Basahin natin ang Quran. Basahin natin ang hadith. Dahil ang Islam hindi nanggagaling sa kuro-kuro ng kahit sino man, kahit alim man o sino man dyan, hindi natin pinapayagan na kukuha siya ng dalil mula sa kanyang bulsa, kailangan galing sa Quran at authentic ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong dalil natin na hindi magkaiba ito? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa chapter ng At-Tawbah, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. Ito yung shahid natin. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Hindi matatapos itong struggle na ito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat hatta taba'ul harbu awzaraha, hanggat hindi na ibababa nitong struggle at yung jihad natin ay totally na nakuha kung ano yung pinaka minimithi. Ano yung pinaka minimithi na ito? Wala nang shirk dito sa kalupaan natin. So hanggang meron pa, hindi natatapos yung jihad na ito. So ang tanong natin,
Natapos ba yung struggle na yun? No. Itong politics natin, itong pamumuno ng mga leaders natin is just a continuation ng ating struggle, just a continuation ng ating jihad. So itong politics ngayon ay isa sa continuation ng pakikibaka natin sa fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala. Pangalawa dito, Qadiyatul Ahzab. Siguro hindi lingid sa ating kaalaman na kung ang pinag-uusapan ay organization, pagtitipon-tipon, o di kaya ay pagsasama-sama. Marami tayong nakikita, marami tayong naririnig na alliances, sila yung nagsasama-sama. Kukuha tayo sa Quran. Nangyari ba yung mga ganitong bagay? Yes, nangyari. Nung kapanahunan ng Al-Ahzab, noong dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam galing ng Makkah at dumating siya sa Madina at nagkaroon siya ng konting maliit na gobyerno. Siguro mas maliit pa dito sa Bangsamoro, mas maliit pa sa Cotabato City ang kanilang gobyerno. Dumating ang Ahzab, nakipag-alliance ang mga kalaban at pinuntahan sila. Mismo sa banal na Quran. Lahat sila'y natakot dahil kung titingnan nila ang kanilang lakas kumpara doon sa lakas nang kumakalaban sa kanila, walang sinabi ang kanilang lakas. At mismong si Allah subhanahu wa ta'ala, khallada fil Quran, binanggit niya ito sa banal na Quran upang maging aral. Kapulutan natin ng aral itong mga pangyayari na ito. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Nang makita, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga firm believers, yung mga taong nagtipon-tipon laban sa kanila, natakot sila? Yes, natakot sila. Pero anong sinabi nila? Dahil mga firm believers sila. Qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh. Yan ang ipinangako sa amin ni Allah at ang kanyang propeta na kapag kami ay tumindig at itinayo namin ang tunay na paniniwala at believe, maraming kakalaban sa amin. Maraming kukontra sa amin. Fama zaduhum illa imanan wa taslima. Walang na-addition or nadagdag sa kanila, maliban lalong lumakas ang kanilang paniniwala at pananampalataya, imanan wa taslima, at lalong lumakas ang kanilang pagsuporta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hinihiling natin sa mga Bangsamoro, mas lalo pa nating lakasan at firm ang ating paniniwala at pananampalataya, at mas lalo pa nating lakasan at paigtingin ang suporta natin sa ating mga leaders dito sa UBGP. And lastly, nakikita natin ngayon, maraming mga ustads, ulama, kung sino-sino pa man na nagdadalil. Ang tanong dito sa normal na Bangsamoro, sino yung paniniwalaan natin? Kaninong hadith, kaninong Quran ang pagkikinggan natin? Sabi ng mga ulama, kapag may taong nagsabi at nagdalil mula sa Quran, nag-quote from Quran o from hadith, tatlong kaida, tatlong basic na fundamental ang i-apply natin upang sagunan natin. Unang fundamental o basic na fundamental na i-apply natin doon sa tao na yun na nagsasabi ng Quran o nagdadalil ng hadith. Una, sisiguraduhin natin na ang dalil niya ay talagang galing sa Quran o talagang galing sa hadith. Yun yung una. Pangalawa, titingnan natin doon sa pagbibigay niya ng pagpapakahulugan sa Quran o di kay hadith galing sa kanyang isipan, dahil hindi natin tatanggapin yun. Dahil ang pangalawang kaida, fahmu al-Quran wa sunnah bifahmi salafis salih. Kung ano ang pagkakaintindi ng mga predecessors, mga unang mga sahaba, ng mga tabi'in, kung ano ang pagkaintindi nila doon sa verse na yun, doon sa hadith na yun, hindi natin kailangang ilabas. Hindi natin pwedeng ilabas ang pagkakaintindi natin doon. Dahil mawawala tayo. And pangatlo, and lastly, taqdimul naqli ala al-aql. Tingnan natin yung nagdadalil. Ano ang sinusunod niya? Sumusunod siya doon sa dalil niya or ang dalil ang pinapasunod niya doon sa kanyang iniisip. So itatlong bagay na ito, kailangan nating i-apply dahil sa kapanahunan natin ngayon, marami tayong maririnig na magdadalil. Marami tayong mga taong maririnig
na magsasabi, magbibigay ng sermon, magkhutbah o ano pa man dyan, na gagamitin ng Quran, gagamitin ng hadith, i-apply natin itong tatlong bagay na ito. Sinisukurado ko sa iyo, sa inyo mga kapatid sa paniniwala at pananampalataya, sa loob po ng Bangsamoro Darul Ifta na pinangungunahan ni Samahatu Sheikh Abdul Rauf A. Jalani, at hindi po makakuha, kasi sir po si Governor po yun, I'm sorry, Abdul Rauf A. Jalani, sinisukurado namin sa inyo, lahat ng dalil na kanilang pinapalabas ay nanggaling doon at tumama doon sa tatlong kategori na yon. Shukran, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maraming salamat po, Sheikh Abdul Kahar Musa.